Si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay hindi lamang hinahangaan sa pagkakaroon ng intelektual na katalinuhan, kundi pati na rin sa paninindigan at paglaban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Habang ang kanyang kamatayan ay napasiklab ng isang revolusyon upang ibagsak ang paniniin, si Rizal ay palaging maaalala sa kanyang pakikiramay sa mga mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Noong 3 gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsisilbing unang guro na nagturo sa kanya na magbasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, pa, da, ga, ha, la, ma, na, ma, pa, ra, sa, ha, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga. Makalipas na maraming buwan sa taong ding yun, tinuruan din si Rizal sa iba't ibang pribadong tagapagturo gaya na lamang nina Maestro Celestino at Lucas Padua na nagturo sa kanya na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Sumunod naman si Maestro Leon Monroy na nagturo naman sa kanya sa lingwaheng Latin at Espanyol. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, napagdesisyonan ng tatay ni Rizal na kinakailangan na niyang pumasok sa paaralan. Kinakailangan ang ating anak na pumasok at mag-aaral sa paaralan. Hindi pwede na dito na siya sa bahay mananatili at turuan mo mag-isa. Hindi ba alam naman na masakit din ang ating anak ng susi? Hi, si Teodora. Siya rin ay masanay at lalakas ang kanyang katawan. Kasyano! Sinatawag mo daw ako kakang. Oo, Kasyano. Samahan mo muna ang kapatid mo si Jose sa minyan. Doon mo na siyang palagi at mag-aaral. Susunod po lang. At doon na nga nagsimula ang pakikibaka ni Rizal na malayo sa kanyang buong pamilya. Unang araw niya palang sa binyan, nagsimula na agad ang kanilang klase sa pangunguna ng kanilang guro na si Maestro Justiano Aquino Cruz. Ikaw, si marunong mo ba magsalita ng Espanyol? Unti lang po, maestro. Sa binyan ay naranasan ni Rizal ang mga bagay na hindi niya sadyang nararanasan sa kanilang tahanan. Kabilang narito ang pang-aapi at pangungutya ng kanyang mga kapwa-estudyante sa kanya. Ang lakas naman ang loob mo pumunta dito kung hindi ka naman marunong sa asignaturang Espanyol at Latin. Ha? Hindi ka narapat dito. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Bagamat si Rizal ay halos araw-araw na kinukutya ng kanyang mga kamag-aral, nagawa niya pa din makapag-aral at mangibabaw sa lahat na mag-aaral sa binyan. Sa murang edad pa lamang ni Rizal, nasaksihan niya na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman talaga nila ginawa. Ulit sila, napabalak sila makipagsik laban sa pamahalaang Espanyol. Kataksil! Ngunit bakit mo nasabi iyan? Kayo nataksil sa pamahalaang Espanya at nagsimula yung magsikan. Dalhin sa eskulungan! Pinapatawag niyo raw po ako, General. Ako'y patigil ang iyong pagbitay. Ngunit, may isang kondisyon. Unay kung baliktad ka at isusuplong mo ang iyong kasamang mga pare. Sige po, General. Basta pangako niyo po sa akin ang aking kaligtasan. Taro yung pagbitay.
pamamalang sa lakas. At sa araw nga ng pagbitay, ang tatlong pari na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gumborza ay ibinitay sa pamamagitan ng garote. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa tatlong paring martir, hinagpis na matinding kalungkutan ang natimo sa puso't isipan ni Rizal, sapagkat ang kanya ding mahal na ina ay nasangkot sa kasalanang ibinintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa asawa ng kanyang kapatid na si Jose Alberto. Si Regenza, mga taksil, lumayan sa Dora. Mahal! Kailangan mo na akong paliwanag ko si Alberto! Wala kang panahon makinig sa mga paliwanag mo. Nagsakripisyo ako, ngunit nagawa mo itong mga sa akin. Kailangan mo na akong paliwanag ko si Alberto! Huwag mo akong kawakan. Okay, ikaw tubig. Uminom ka muna at uminahon. Totoo ba ang aking narinig na nagtaksil ka sa aking kapatid? Dora! Ano bang nangyayari at nagsisigaw ka dito? Balak mo ba talagang patayin at nilagyan mo ng laso nitong ininom ko ng tubig? Ha? Walang lasa ng tubig na yan. Ha? Anong pinagsasabi mo? Ininom ko to at biglang sumakit ang aking tiyan. Ibig sabihin, nilagyan mo ng laso nito at balak mo akong patayin. Ha? Ikaw ay nahihibang na. Matapos ng ilang araw, may tatlong gwardiya sibil na pumunta kay na Doña Teodora para hulihin siya sa salang hindi niya naman ginawa. Buenos dias! Nandito po ba si Senyora Teodora? Ano po ang nais niyo at naparito kayo? Inaaresto ka namin sa salang pagtangkang paglason sa asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman dyan! Bitiwan niyo ako! Sisirain niyo lang ako! Bitiwan niyo 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 ako! Walang awa nilang hinatak ang ina ni Rizal palabas sa kanilang tahanan, kasama ng mga gwardiya sibil. Pinaglakad nila ang kawawang ina ni Rizal mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad. Napiit siya sa kulungan ng probinsya ng humigit sa 2 taon. Nanang, kumusta po kayo dyan? Labis po ko nang nilila sa iyong pindaang pag-alis. Anak, huwag mo na gaanong isipin. Maayos ang kalagayan ko dito. Kumusta ang iyong pag-aaral? Mabuti naman po, Nanang. Mataas-taas po ang aking mga markang nakukuha. 3 buwan na lang po at alis na kayo dyan. At makasama na po tayong uwi. Sana magkatotoo yan, anak.
Jose, ano bang iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka malagay sa peligro ang buhay mo. Sisko, pigilan mo ang anak mo sa mga pinagplano niya. Hayaan mo siya, Tidora. Bigyan natin siya ng pagkataon at desisyon ng kanya. Nak, suportahan natin si Jose. Mas maganda siguro na malaman niya ang lagay ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Aalis na po ako, mga anak at tatang. Isang buwan nang lumipas matapos makapagtapos si Rizal sa Ateneo. Napagdesisyonan niya na kunin pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura habang siya ay nag-aantay sa sagot ni Padre Pablo Ramon sa kursong nababagay sa kanya. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang apelyadong Rizal upang hindi makaagaw pansin sa mata ng mga Espanyol. Habang siya ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon niya nakilala ang isang kaakit-akit na mahinhing dalaga na si Leonor Rivera. Minsan, hinihiling ko kay Batala na sana ay hilingan tayo magpinsan. Nang sa ganun ay malaya nating ipaglahad ang ating damdamin sa isa't isa. Pero Jose, paano pag nalaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Paglikado. Sa ngayon, itatago muna natin ang lihim na ito sa ating mga kamag-anak. Tatawagin muna kita ngayon sa iyong pangalan upang hindi sila makahalata. Pero Jose, Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama niya ang kanyang mahal na si Leonor Rivera. Baka sa kanilang mga labi ang saya tuwing sila ay magkakasama. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais tulad ng ate Saturnina, Tio Antonio, ang mga Valenzuela, at ang aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating magulang at sa aking minamahal na Leonor na patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman kakalimutan ang aking misyon at ito ay ang maobserba sa pamumuhay at kultura, industriya at komersyo, at ang gobyerno at batas dito sa Europa. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Bus na nagmamahal, Jose. Ika-3 ng Mayo taong 1888, nakasakay si Rizal sa barkong Salvadora. Ito na ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa kanluraning bayan. Makalipas ng ilang taon, nagpadala si Rizal ng sulat sa kanyang ama. Mahal kong ama, ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalayat sa ating bansa. Sa 15 po ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay magkikita-kita na tayo muli. Nagmamahal, Jose. Sa pagbalik ni Rizal sa Pilipinas, agad niyang hinanap si Leonor Rivera, ngunit ipinagbabawal ito ng kanyang ama. Anak, tigil-tigilan mo muna ang pagkikita kay Leonor upang mapalayo ang kanyang pamilya sa pangangalaga. Kalaunan, unti-unting kinalimutan ni Rizal si Leonor at lumipas ang mga araw, nakilala niya naman si Josephine,
habang siya ay namamalagi sa dapitan. Good day, Dr. Rizal. I'm Josephine and I would like to inform you the condition of my father. Okay, can you send him in? Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang kanilang pagsasama at sila ay nagnais na magpakasal. Ngunit, hindi ito pinayagan ng padre dahil kinakailangan pang sumangguni ang pahintulot ng Bishop ng Cebu. Nang malaman ito ng ama ni Josephine, ay galit na galit ito na mawala ang kanyang anak at magpakasal kay Rizal. Ama! Ama! Hindi ako papayag ng magkasal kayo ni Jose! Ngunit Ama, mahal ko si Jose at kami magpapakasal kahit hindi kayo sang-ayon. Hindi yan maaari! Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal. Tinatanggap kita ng buong buo at nanaisin kong mamuhay kapiling ka habang buhay. Nanang! 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 Oh, anong nangyari at nagsisigaw kayong dalawa? Kasi dinakip sa kanya sinasakyan na barko. Inaakusahan si Jose sa pag-alsa laban sa mga Espanyol. Diyos ko! Ang aking anak! Sabihin mo ang iyong pangalan. Si Rizal Kadoy Alonso, isa akong kamulat at kalaban ko ang lahat pati ang aking sarili. Noon pa man ay mahilig ka ng bumangga sa pader, lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Hindi ba't responsibilidad ng isang manunulat ang pagsulat ng katotohanan kahit kanino man ito panig? Lahat ng bagay na sinulat ko ay nakaugat lamang sa katotohanan. Ang inihingi lang naming mga Pilipino ay ang pagkabantay-bantay. Paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, eding maligaya sa aming pumanang, at perlas ng dagat sa dakong silangan. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo yaring buhay na lantan at aba. Naging dakila may iaalay rin nga, kung dahil sa iyong ikatitimawa. The name of King Spain and the his name in his favor with his community will be executed! Ready? Name, Consumatumes! Fire! Sa kabilang dako naman ay ang katipunan na itinatag na bago pa man pinaslang si Jose Rizal. Umusbong ito ng sobra, lalo na mabalitaan ni Andres Bonifacio ang natamo ni Rizal. Huwag nating hintayin na patayin pa nila ang ating mga anak, abusuin ang mga babae. Tanggalan tayo ng pagkatao at dignidad bago tayo kumilos. Alam kong marami sa inyo ang natatakot, ngunit matakot din kayo para sa inyong pamilya. Mga kapatid, naririnig niyo ba ang mga hibisikan? Ano ang sigaw ng mga inaapi? Ipaglaban ang Pilipinas! Ipaglaban! Ilabas natin ang ating mga sidula.
ang papel na nagsisimbolo ng pagsakop ng Espanya sa ating bayan. Punitin ang sedula at magkaisa tayong maghimagsikan. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa ba kayo lumaban? Oo! Hanggang kamatayan? Hanggang kamatayan!